Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Ngayong gabi, ang pinakamalaking tanong ay ito. Ang sakripisyo ba ni Ashley ay tunay na aksidente o nagtatago ng mas malalim at mas madilim na plano? Sino ba talaga ang may hawak ng kontrol? Si Edward? Si Thea? O si Ashley mismo? Ano ang nararamdaman ng isang ama kapag biglang gumuho ang kanyang mundo? Si Edward ay hindi lamang galit. Ang kanyang puot ay may halong takot. Nang matuklasan niya ang lihim ni Thea at Ashley, para bang sumabog ang lahat sa loob niya. Ngunit bakit ganoon ang reaksyon? Instingto ba ng isang ama o kaalaman ng isang panganib na hindi pa niya kayang ibunyag? Mabilis siyang nagtungo sa ospital para kay Jasmine. Ngunit huli na, sumailalim na si Ashley sa pagsusuri. Isang desisyon ang nagawa nang wala siya. Nanatiling tanong, kung ito ay tunay na mabuting gawa, bakit ito itinago? Talaga bang inosente si March o isa rin siyang piyesa sa mas malaking laro? Madalas, ang mga walang kaalam-alam ang nagiging sanhi ng pinakamalaking pagbagsak at sumabog ang lahat. Hinarap ni Edward si Thea, hindi lamang sa salita, kundi sa emosyon na halos mauwi sa karahasan. Halos masaktan niya ito. Ngunit pumasok si Ashley. Tahimik ngunit matapang. Idineklara niyang ang pagtulong kay Jasmine ay sariling desisyon niya. Isang bata, handang ibigay ang kanyang buhay para sa iba. Ngunit nanatiling tanong, natural ba ang desisyong iyon o may nagtanim ng ideya sa kanyang isipan? Naging mulat si Edward, kumalma, at humingi ng paumanhin. Ngunit may mga paghingi ng tawad na huli na. Habang sila'y naglalaban sa emosyon, isang bagong trahedya ang umusbong. Nagkatugma si Ashley kay Jasmine. Himala ba ito o sumpa? Sa sandaling iyon, nagpasya si Thea. Umalis tayo, lumayo. Ngunit bakit? Upang mag-isip o upang takasan ang katotohanang hindi niya kayang harapin? Sa landas ng pagtakas, hindi niya napansin ang sasakyan sa unahan. At nagsimula ang isa na namang nakakatakot na kabanata. Isang segundo, iyon ang pagitan ng buhay at kamatayan. Sa iglap ng banggaan, nagsimula ang bangungot. Nang imulat ni Thea ang kanyang mga mata, dugo ang bumalot sa paligid, at si Ashley ay halos wala ng buhay, nakabitin sa gilid ng kamatayan. Malupit na ironiya. Ang batang nais magligtas ng iba, siya ngayon ang nangangailangan ng pagliligtas. Sa matinding takot, tinawagan ni Thea si Edward at bumaligtad ang lahat. Ang sumpang minsang binanggit ni Edward laban kay Jasmine, ngayoy tumama sa kanyang sariling anak. Ito ba'y karma o mas malalim na hustisyang hindi nakikita ng tao?
Dinala si Ashley sa ICU at mariing sinabi ng mga doktor, halos wala ng pag-asa. Ngunit dito, sumulpot ang pinakamapanganib na tanong. Aksidente ba talaga ang aksidente? Bakit nangyari ito sa mismong sandali ng pagtakas ni Thea? May nakamasid ba? Planado ba ito? Gumuho si Edward. Nalugmok si Thea sa kawalan. Sinisi niya sina March at Paulo. Ngunit hindi maitatanggi ang katotohanan. Hindi ba't siya mismo ang nagbigay ng pahintulot? Minsan, ang pinakamahirap na katotohanan ay tayo mismo ang sanhi ng sariling trahedya. Sumabog ang pamilya sa matinding pagtatalo, akusasyon, at pagbibintang. Sa gitna ng kaguluhan, nagkamalay si Ashley. Sa mahina at nanginginig na tinig, sinabi niya kay Edward, kung hindi siya makaliligtas, ibigay ang kanyang bone marrow kay Jasmine. Isipin, isang bata na nasa bingit ng kamatayan, iniisip pa rin ang buhay ng iba. Natural ba ito? O ito ba talaga ang kanyang tunay na plano mula pa sa simula? At huminto ang kanyang paghinga. Katahimikan, bigla, lubos. Bumagsak si Edward, tuluyang gumuho. Ngunit sa huli, laban sa kanyang sariling kalooban, tinupad niya ang huling kahilingan ng anak. Ang sakripisyo ni Ashley ang naging pagliko na nagtakda ng kapalaran ng buong pamilya. Sa isang iglap, nabasag ang hangganan ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ng banggaan, nagsimula ang tunay na bangungot. Nang imulat ni Thea ang kanyang mga mata, dugo ang bumalot sa paligid. At si Ashley ay halos wala ng buhay, nakabitin sa gilid ng kamatayan. Malupit na ironiya, ang batang nais magligtas ng iba, siya ngayon ang nangangailangan ng pagliligtas. Sa matinding takot, tinawagan ni Thea si Edward at bumaligtad ang lahat. Ang sumpang minsang binanggit ni Edward laban kay Jasmine, ngayoy tumama sa kanyang sariling anak. Ito ba'y karma o mas malalim na hustisyang hindi nakikita ng tao? Dinala si Ashley sa ICU at mariing sinabi ng mga doktor, halos wala ng pag-asa. Ngunit dito sumulpot ang pinakamapanganib na tanong. Aksidente ba talaga ang aksidente? Bakit nangyari ito sa mismong sandali ng pagtakas ni Thea? May nakamasid ba? Planado ba ito? Gumuho si Edward. Nalugmok si Thea sa kawalan. Sinisi niya sina March at Paulo. Ngunit hindi maitatanggi ang katotohanan. Hindi ba't siya mismo ang nagbigay ng pahintulot? Minsan, ang pinakamahirap na katotohanan ay tayo mismo ang arkitekto ng sariling trahedya. Sumabog ang pamilya sa matinding pagtatalo, akusasyon, at pagbibintang. Sa gitna ng kaguluhan, nagkamalay si Ashley. Sa mahina at nanginginig na tinig, sinabi niya kay Edward, kung hindi siya makaliligtas, ibigay ang kanyang bone marrow kay Jasmine. Isipin, isang bata na nasa bingit ng kamatayan, iniisip pa rin ang buhay ng iba. Natural ba ito o ito ba talaga ang kanyang tunay na plano mula pa sa simula? At muling huminto ang kanyang paghinga. Katahimikan, bigla. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.